Palaging alam ni Jinsung kung paano tayo gugulatin. Nang ilang segundo na lang ang natitira, humahangos siyang pumasok. Inakala pa nga ni Helien na hindi siya mapagkakatiwalaan hanggang sa malaman niyang nakahuli si Jinsung ng kabuuang 31. Mula ngayon, ang aral na ating matututunan ay huwag kailanman maliitin ang iba. Mukha lang siyang kalmado ngayon, pero kanina, para siyang hinahabol ng kung ano. Kaya natapos na niya ang misyon at nakakuha ng 1.3 milyong experience points. Talagang yumaman na siya. Karaniwan, kalahating araw siyang nagpapakahirap para kumita ng ganyan kalaki, pero ngayon, 3 oras lang, malapit na siyang umakyat sa level 71. Sa sobrang tuwa, muli siyang nagtanong kung may iba pa bang kailangan si Helien. Gaya ng inaasahan, marami pa, dahan-dahan lang. Gustong malaman ni Emperor Celias ang update tungkol sa Vanguard Summoner. Ang pangalang alam na ng lahat kung sino, pero ayaw namang magpakitang gilas. Si Ian naman ay gustong mamuhay ng tahimik, walang balita. Iminungkahi ni Helien na personal niyang dadalhin si Ian kay Celias. Kahit daan-daang iskolar pa ang mag-isip ng buong taon para makahanap ng solusyon, ipinagkatiwala pa rin ng emperador sa kanya ang responsibilidad na humanap nito sa loob ng 1 buwan. At malapit na ang pambansang araw. Sa mga sandaling iyon, mapapatatag ang kapangyarihan ng maharlikang pamilya kung lilitaw ang simbolo ng imperyo, ang Jaife. Kung 2 buwan pa at wala pa ring balita, dalhin mo na siya rito. Sa mga sandaling ito, ang tinutukoy sa kwento ay abala pa rin sa kanyang magarbo at komplikadong misyon. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang lintik na to. 24 na oras na siyang nag-grind. Plano mo bang magwelga? Kung hindi maganda ang reward, sisiguraduhin niyang dudurugin niya ang isang iyon sa 200 piraso tapos iluluto para kay Harin. Buti na lang at natapos mo na ang misyon. Kung ito na ba ang huling misyon o hindi, sino ba ang makakaalam? Pagkatapos niyang kumpirmahin ito, umupo muna si Ian para huminga, nag-iisip kung dapat na ba siyang magretiro ngayon. 5 beses na siyang nangolekta ng mga halaman. Pakiusap, bigyan mo naman ako ng ibang misyon. Hindi, mas maganda kung wala ng misyon. Nagdasal si Jinsung, Namo Amitabha Badha. Lintik. Hindi pa man lang umiinit ang puwit niya, may lindol na agad. Malapit na ba akong mamatay? Sige, ako lang ang nag-iisang tao sa kailan na mamamatay sa dungsyon, astig din yun, di ba? Teka, huminto na sa pag-agos ang lava tower. Sakto namang lumitaw si Helien. Nang makitang nakangiti ang matanda, natuwa na rin siya, sunod-sunod na nagpasalamat. Sa wakas, tapos na ang misyon. Pero bakit wala pa rin ang reward? Dumating na. Akala ko naloko na ako. Nang makitang nakatanggap siya ng 129,350,000 experience points, para siyang bulaklak na namukadkad sa tuwa. Ang sarap sa pakiramdam. Parang mas marami pa akong male-level up kung hindi ako tumigil sa pangangaso sa gitna. Bukod doon, binigyan din si Jinsung ng lava sealing stone na nangangako ng isa sa mga tagapagtanggol ng lava core. Dapat sana ibang bagay ang ibibigay sa kanya. Ngunit dahil masyadong malaki ang naitulong ni Jinsung, ito na ang pinakamagandang maibibigay niya. Bilang isang tagapagtanggol, lumitaw ang information panel. Ito ang Lava Dragon King, level 80, may kakayahang sumipsip ng apoy, binabawasan ng 30% ang pinsala mula sa fire-type attacks, at mayroon ding Lava Breath at Lava Lord. Sa madaling salita, astig din naman. Ngunit hindi pa iyon ang lahat. Ang talagang nagpagulat sa kanya ay kabilang ito sa hero rank na mga halimaw. Halos 2,000 ang combat power nito. Ang isang to, talagang pinakamataas na antas na. Sobrang gusto niya, sana makagawa agad siya ng summoning contract at masubukan ito. Ngunit hindi pa tapos ang problema sa 2 nauna at kulang pa siya sa leadership. Sige na, ayos na to, mamaya na ang iba. Bumalik sa nayon para maghanap ng item na magpapataas ng leadership. Pagkatapos magpaalam at walang kasiguraduhan kung kailan ulit magkikita, umalis si Jinsung na puno ng mga nakuha. Si Hyun naman, unang araw ng klase pero wala ang kaibigan niya, hindi rin matawagan. Naalala niya ang larawan ng kaibigan niyang nakalog-in ng 50 oras, naawa siya. Dahil sa malaking pagmamalasakit sa matalik na kaibigan, nagpa siya si Hyun na pagkatapos ng klase, dadaan siya sa bahay ng kaibigan para tingnan kung buhay pa ito.
Sa mga sandaling ito, si Jinsung ay abala pa rin sa paglalaro, nakalimutan nang may pasok siya ngayon. Siguradong level 89 na ako. Nagpakahirap ako, imposible namang level 71 pa rin ako, di ba? Nakasakay si Jinsung sa Lava Dragon King. Si Slap sa ibaba ang bahala sa mga kasuklam-suklam na dragon monster. Saan man sila dumaan, nagkalat ang mga bangkay. Ang A-base spit ay talagang napakagandang skill. Isa pa nga ang huling tama. Ang nagliliyab na apoy ni Ja ay muling madaling tumupok sa lahat ng mga batang halimaw. Madali lang. Si AC ang bahala sa mga tumatakas. Ang astig din naman, no? Wala pang 10 minuto, nawala na ang ningning dahil napagtanto niyang wala ring saysay ang pagsugod niya. Hindi naman ako marunong lumipad para mahuli sila. Nakakalungkot. Sa pagkakataong ito, si Jinsung na ang kumilos. Ang isang Lava Dragon King na ito ay katumbas na ng 100 dragon na iyon. Sa bawat hampas nito, kahit ayaw ng iba, mamamatay sila. Mabilis pagkatapos noon, naayos na nila ang mga ito. Matagumpay na umakyat si Jinsung sa level 91, tuwang-tuwa, tumutulo na ang laway. Sa wakas, pagkatapos ng maraming araw ng mahirap na laban, nakuha na rin niya ang natatanging skill ng kanyang class. Diyos ko, kung bibigyan niya ako ng walang kwentang skill, i-off ko ang computer at buburahin ko ang laro. Kailangan niyang umabot sa level 93 sa loob ng takdang oras. Kahit may schedule siyang bumalik sa paaralan ngayon, kung alam niya lang kung paano baguhin ang timtable, at B, 1-0 araw na lang ang natitira. Hindi pa pala nakakalimutan ang schedule ng klase. Hehe, akala ko adik na sa laro at nag-drop out na, masakit sana iyon sa puso. Kawawa naman ang kapatid ko, nagpapalevel hanggang sa hindi na makakain at makatulog. Pakiusap, bigyan mo ako ng kapakipakinabang na skill, kung hindi, tepok na ako dito. You have received the synchronization skill and the link skill. Ano to? Ang dalawang ito, ano ba to? Nakaka-curious talaga. Ang umakit kay Jinsung ay walang iba kundi ang linyang i-hero skill rank. Hindi masama, astig din ang skill. Pero parang nakita ko na ito sa online forum ng Dark Magician. Ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagbalanse ng gi ng dalawang target. Kapag hindi naintindihan, ano ang dapat gawin? Eksakto, kailangang isagawa para maintindihan. Agad na kinuha ni Jinsung ang dalawang ginya, pig na sina Dihi at Slap para ay link sila. Akala ko kung ano na, ganoon lang pala. Kahit ano pa ang gihi ng target, pareho pa rin ang porsyento. Zised, mukhang kapakipakinabang pero parang dalawang talim na kutsilyo rin na pwedeng sumaksak sa akin anumang oras. Sige, susunod na ang synchronization. Ang stats ko ba ay magiging katumbas ng stats ng Summon Beast? Mukhang interesante yan. Kailangan kong subukan agad habang mainit pa. Masyadong delikado kung susubukan ko sa dalawang iyon, hindi ko kaya. Bigla niyang naalala na mayroon pa siyang si Pokpuji na walang silbi pero napaka-cute. Sige, susubukan ko sa kanya. Ang pagkuha sa isang to at hikayatin siyang mag-synchronize sa akin ay isang malaking problema na. Gayunpaman, bukod sa maningning na liwanag sa simula, wala namang nangyari pagkatapos. Lintik. Kailangan ko na namang tingnan ang strength stat, nakakainis. Ang depensa ay umabot ng 1,500, pero bakit bumaba ng husto ang agility at energy ko? Pero kung iisipin, maganda rin kung ganoon, halos kapantay ko na ang depensa ni Slap. Ang kaso lang, bakit ang weird ng itsura sa system, ulo ng tao, tapos katawan ng pagong, ano ba to? Agad na kinansela, sinira nito ang 4,000 taon kong kagandahan. Sige na, siguro hindi ko magagamit ang skill na ito kay Pokpuji. Bigla siyang nakaramdam ng pagod. Sige na, mamaya ko na iisipin ang mga problema. Kahit gumuho pa ang mundo, kailangan ko munang matulog. Bumalik sa Korea University. Si Hyun ay sobrang lungkot dahil iniignore ng matalik niyang kaibigan ang mga mensahe niya. Kaibigan ba talaga to? Habang gulong-gulo ang isip, biglang lumapit ang muse ni Jinsung at bumati sa kanya. Hindi lang ang ating bida, pati na rin ang matabang kaibigan niya ay nahumaling na sa kagandahan ng babaeng ito. Kahit na may white moonlights na imahe, baka ang ugali naman ay parang si Baiguting. Espesyal na ginawa ni Harin ang kanyang karakter na kamukha ng totoong tao, kaya siguro nagtaka si Jinsung nang hindi niya ito agad nakilala.
Nakipagkita si Harin kay Hyun para lang itanong kung nasaan na si Jinsung. Nang marinig na hindi ito pumapasok, alam na agad niyang nasa bahay ito at naglalaro. Sige, kapag pumasok na siya, personal ko siyang kakausapin. Sa mga sandaling ito, sa isang malayong bundok, malakas ang buhos ng nyebe. Ang e-judgment of darkness ay nagdulot ng sakit sa halimaw na ito. Mayabang na inutusan ni Ganhuni ang halimaw na ito na may dalawang malalaking bagay. Harapin mo ang aking hukbo ng kadiliman. Yitset, siguro wala silang pakialam. Kumpiyansa siyang umabot na siya sa level 85, kaya ang isa naman ay nasa mga level 80 lang. Plus isa 0 punto sa kayabangan, kaso mali lahat ng hula niya. Nasa level 70 panandang pandagdag na ang isa, tapos siya, nasa level 85 pa lang, ang lakas namang asar. Inakala ni Ganhuni na si Jinsung ay isang duwag na summoner, kaya gumamit ito ng maruming paraan para umabot sa level 85 o higit pa. Sinasabi niya iyon pero naglabas siya ng isang manika na kamukha ni Jinsung na parang isinumpa. Tapos na, tinatawag itong salita laban sa gawa. Sinasabi niyang marumi maglaro ang iba pero siya rin naman ay marumi maglaro. Sige na, ang mananalo ang hari, ang matatalo ay dahil marumi maglaro ang kalaban. Nang balak na niyang gamitin ang A Dead Man's Curse kay Jinsung, nag-abiso ang system na hindi pwedeng gamitin ang skill sa target. Nakakahiya. Natauhan na si Ganhuni, hindi nagtagumpay ang maruming laro niya, kaya determinado siyang palakasin pa ang sarili para matalo si Jinsung. Sa mga sandaling ito sa universidad, nang tawagin ng propesor si Jinsung sa attendance, wala siya. Naalala lang niya, wala nga pala ito sa buong unang linggo ng klase. Naisip ng propesor, sumasakit ang ulo niya dahil ang unang linggo ay oras para magpalit ng schedule, kaya hindi ito makakaapekto sa attendance ni Jinsung. Talagang swerteng bata to. Dahil ngayon ay klase na kailangang pasukan, sa pagkakataong ito, si Jinsung part natin ay hindi makakatakas na mamarkahang absent, at ang bayad sa retake ay katumbas ng isang EV motorcycle, kaya sige lang, mga kaibigan. Lintik. Akala ko mamarkahan ko na siyang absent nang biglang may isang binatang humahangos na pumasok. Hello, Professor, ako po si Jinsung. Halos malagutan ng hininga si Jinsung sa pagtakbo para lang umabot. Kinawayan siya ni Professor Lee Jin-gok, senyales na humanap na siya ng maupuan. Humihingal na umupo si Jinsung sa tabi ni Hyun at agad na minura. Tinanong niya si Jinsung kung bakit hindi siya pumapasok nitong mga nakaraang araw. Hindi rin sumasagot sa mga mensahe o tawag niya. Mukhang bangkay si Jinsung, ipinaliwanag na dahil sa sitwasyon. Tapos ipinakita niya ang kanyang telepono. Tinitigan nito ni Hyun sandali tapos nanlaki ang mga mata nang makitang umabot na si Jinsung sa level 73. Ang malakas na sigaw ni Hyun ay nagdulot sa kanya ng maraming matatalim na tingin mula sa lahat. Hindi pa rin makapaniwala si Hyun na kaka-reset lang ni Jinsung ng karakter, pero umabot na agad sa level 73. Hindi na nagpakipot si Jinsung, mayabang na sinabing pwede siyang mainggit. Sumuko na si Hyun. Naiinggit na ako. Tapos napansin niyang may kinakalikot si Jinsung sa telepono. Nagpadala pala si Jinsung ng mensahe kay Professor Jin-gok. Natakot si Hyun at minura si Jinsung, tanga. Bakit mo ipinadala yan sa professor? Misteryosong sumagot si Jinsung, lahat ay may dahilan. Sa itaas ng entablado, nakita na ni Professor Jin-gok ang mensahe ni Jinsung at nag-reply na pumunta siya sa opisina niya pagkatapos ng klase. Kasama nito ang paalala na tapos na ang deadline ni Jinsung. Pinagpawisan si Jinsung nang makita ang mensaheng iyon. Pagkatapos ng klase, naroon na silang dalawa sa lugar. Pagkatapos ng sunod-sunod na huni ng kuliglig, nagsalita si Jinsung para basagin ang katahimikan, tinanong ang propesor kung ano ang gusto nito. Sinabi ni Professor Jin-gok na ipaliwanag muna niya ang larawang ipinadala niya. Sumagot si Jinsung, iyon po ang status ng kailan karakter ko. Hindi ba't nalaman niyo agad, Professor? Dahil kailan player po kayo. Pagkatapos ng mahabang paliwanag, napansin ni Jinsung na kakaiba ang ekspresyon ng propesor. Nagmamadali siyang nagtanong, hindi niyo naman siguro nakalimutan ang pustahan natin, di ba? Agad na tinamaan ni Professor Jin-gok ang punto ni Jinsung. Sumagot na ang pustahang iyon ay may bisa lang bago magsimula ulit ang klase. Kaya sinabi kong tapos na ang deadline. Nagmamadaling nagpaliwanag si Jinsung.
Sa totoo lang, umabot na ako sa level 73 bago magsimula ulit ang klase, pero dahil 50 oras akong naglaro ng walang tigil. Hindi maganda ang pakiramdam ng katawan ko kaya kinailangan kong humiga sa kama para magpalakas hanggang kahapon, at sa wakas, nagsimula na akong gumaling. Sinabi lang ni Professor Jingok, talaga bang iniisip ni Jinsung na maniniwala ako sa mga walang kwentang paliwanag na iyon? Kahit elementary student hindi maniniwala. Kinabahan si Jinsung, sumumpa sa Diyos na totoo iyon. Naisip niya, wala kaming kontrata, madali niyang makakansela ang pustahan at wala akong magagawa. Naisip naman ni Professor Jingo, hindi ko inaasahan na talagang umabot si Jinsung sa level 73. Samantalang ang pinakamataas na level ng summoner ayon sa opisyal na balita ng laro ay level 78. Kahit medyo nahuli siya, hindi pa rin ito pwedeng baliwalain. Kung nagsasabi siya ng totoo, pwede ko siyang gamitin para sa pagkolekta ko ng data. Direktang tinanong ni Professor Jingok kung libre si Jinsung sa linggong ito. Sa Scorched Land, nauna nang dumating si Jinsung. Nagpasalamat sa langit dahil muntik na siyang palampasin ng propesor, at sinabihan pa siyang pumunta sa Robot Village sa linggo, 2:00 ng hapon. Pero bakit niya ako gustong makita sa linggo? Kahit paano, nakahinga na ako ng maluwag dahil tapos na ako sa pagpapalevel. Naisip ni Jinsung na siguro dapat na niyang simulan ang mga natitirang misyon. Sa ngayon, ang pinaka-interesado siya ay ang Space Magic Tower mission at ang Jeffy Egg Hatching mission. Wala pa akong sapat na impormasyon para gawin ang Jeffy Egg Hatching mission kaya unahin ko muna yung isa. Pumunta siya kasama si Evie sa Space Magic Tower. Ito ang unang beses na personal siyang pumunta rito. Napansin niyang parang masyadong tahimik ang lugar, madali namang maintindihan dahil karamihan sa mga player ay walang dahilan para pumunta rito. Ang teleportation gate sa harap niya ay nagliwanag, tinanong siya kung gusto niyang umakyat sa mas matataas na palapag ng Magic Tower, at sumunod naman siya. Pagpasok sa gate na ito, lumitaw na naman ang isa pang teleportation gate. Medyo nagduda siya, posible bang patuloy lang akong aakyat gamit ang mga teleportation gate na to? Biglang nagliwanag ang gate na iyon, hindi mabilang na mga dambuhalang demonyo ang biglang lumitaw. Napagtanto ni Jinsung na malamang ay mga harang iyon bago makarating sa teleportation gate na iyon. Kaya kailangan kong talunin lahat ng halimaw na lilitaw sa bawat palapag, medyo nakakapagod to. Mabilis na ni Jinsung ang lahat ng kanyang summon beasts, inutusan silang puksain ang mga dambuhalang demonyo. Nagbakbakan ang dalawang panig, lamang ang grupo ni Jinsung. Walang tigil sa pag-iingay si Chippy na parang kinakatay. Pati si Jinsung ay napapailing na lang. Ang ingay talaga. Hindi ko alam kung ilang boost pa ang kailangan kong gamitin para mag-evolve siya. Matagal nang umabot sa 950 spirit mana points si Chippy, pero hanggang ngayon, nasa 975 pa rin. Noong una, mabilis siyang tumaas pero ngayon, bumagal na ng husto. 25 puntos na lang ang kailangan kaya siguro hindi na magtatagal. Sabi ni Jinsung sa sarili. Kaya nagpatuloy siya sa pagdaan sa mga gate. Pagdating sa pinakamataas na palapag ng Space Magic Tower, nakita ni Jinsung ang isang taong nakaupo sa mesa, isang Space Wizard. Bumati ito kay Jinsung. Matagal na mula nang huli akong makakita ng bisita. Nahulaan ni Zipper na nakarating na si Jinsung dito, kaya siguradong isa siyang sanay na adventurer. Tumango si Jinsung, habang iniisip, mukha siyang malamig pero mabait naman pala. At opisyal nang natapos ni Jinsung ang Key Lost Traces of the Ancient Monster mission at nakakuha ng halos 570,000 experience. Kahit hindi gaanong maraming experience ang ibinigay ng misyong ito, ayos na rin kaysa wala. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ian, isang summoner na pumunta rito sa utos ni Dragon Tamer Guys. Nagulat si Zipper at nagtanong ulit, ang ibig mong sabihin, ang maalamat na Dragon Tamer na si Guys. Hindi ko inaasahan na makakarinig pa ako ng balita tungkol sa kanya. Inanyayahan niya si Jinsung na umupo dahil pakiramdam niya ay matagal silang mag-uusap. Pagkatapos ng ilang sandali ng kwentuhan, tinanong ni Jinsung kung kailangan ba niyang tapusin ang kasalukuyang research para magising ang Spirit Stone. Nang makatanggap ng tango mula kay Zipper, naisip ni Jinsung, siguro kung ganito, matututunan ko ang tungkol sa Dragon God. Biglang naalala ni Zipper ang isang bagay, gusto niyang humingi ng pabor kay Jinsung at hindi niya ito matatanggihan.
Ang misyon ay tinatawag na Ancient Relics. Para magising ang Spirit Stone ng Dragon God, kailangang i-activate ng Space Wizard ang magic equipment. Para magawa iyon, kailangan niya ng ilang sangkap, at kailangang pumasok ni Jinsung sa Space Magic Tower na ginawa ni Zipper at dalhin pabalik ang mga piraso ng Ancient Relics. May kabuuang 6 na piraso at kailangang kolektahin lahat ni Jinsung. Ang kondisyon ay hindi pwedeng makipag-party at kailangang matapos sa loob ng 3 araw. Halos himatayin si Jinsung nang makita ang mga requirement ng misyong ito. Nahulaan niyang bahagi ito ng isang mas malaking chain quest, pati ang hirap ng misyon ay rank. Kahit paano, hindi naman ako tatanggi, pero kahit gusto kong gawin ang misyon, naiinis pa rin ako dahil hindi ko ito matatanggihan. Tinanong ni Jinsung si Zipper, "So, kailangan ko lang dalhin pabalik ang mga piraso ng relics, tama ba?" Nang matanggap ang sagot nito, nahulaan niyang kailangan na niyang umalis agad. Ang mahalaga, saan ako pupunta? Sinabihan siya ni Zipper na maghintay sandali dahil baka hindi niya alam kung ano ang itsura ng relics, kaya baka kailanganin niya ng isang bagay. Naglabas si Zipper ng isang magnifying glass. Medyo nagduda si Jinsung sa kalidad nito. Ipinaliwanag ni Zipper na isa itong piraso ng magic equipment na magbibigay daan kay Jinsung na makilala ang mga ancient relics. Ang 6 na uri ng piraso na kailangan mong hanapin ay halos magkakamukha, kaya kakailanganin mo ito para makilala ang pagkakaiba nila. Tapos itinuro niya ang gate sa tabi, sinabing hahantong iyon sa underground dungeon ng mga guho ng sinaunang Nobel Empire. At doon, kailangang mangaso si Jinsung ng mga kaluluwa ng mga Tomb Raider. Makakakuha ka ng mga piraso ng relics mula sa kanila. Naintindihan ni Jinsung na ang mga kaluluwa ng mga Tomb Raider ang maihawak ng mga piraso ng relics. Pinaalalahanan pa siya ni Zipper, anumang oras na makakuha ka ng isang piraso ng ancient relic, gamitin mo ang equipment dito at kailangang bumalik ka sa loob ng 4 na araw pagkatapos makolekta ang lahat ng 6 na uri ng piraso ng relics. Kumpiyansang sumagot si Jinsung, ipagkatiwala mo na lang sa akin lahat. Pagpasok sa gate, pinagmasdan ni Jinsung ang paligid. Siguradong ito ang underground dungeon ng mga guho ng sinaunang Nobel Empire, medyo kakaiba ang lugar na ito. Kung iisipin, ang Nobel Empire ang nauna sa Sea Empire, nakasalukuyang isa sa 2 makapangyarihang bansa sa Colonial Continent. Nagtataka ako kung anong level kaya ng mga halimaw dito. Ang mga halimaw na mas mababa sa level 10 ay perpekto para sa akin. Pero nasaan kaya ang mga kaluluwa ng mga Tomb Raider? Wala akong nakikitang kahit isa rito. Dahil sa misyong ito, nakuha ni Jinsung ang titulong first person to discover this dungeon. Sa susunod na 5 araw, doble ang drop rate ng mga item sa dungeon na ito. Nang makita iyon, tuwang-tuwa si Jinsung, talagang napakaganda. 4 na araw lang pwedeng manatili si Jinsung dito, sana ginawa nilang 5 araw ang limit. Sa harap ng mga halimaw, mabilis na nisumo ni Jinsung si para samahan siyang mangaso habang hinahanap ang mga kaluluwa ng mga Tomb Raider. Mabilis niyang natagpuan ang una. Habang hinahabol ito ni ginamit niya ang Cropia Link skill para tapusin ang Tomb Raider. Sa wakas, isang piraso ang nalaglag. Kinuha ito ni Jinsung, nagrereklamo na baka madumihan ang kamay niya. Inilabas niya ang magnifying glass habang tinitingnan ito, nagdarasal. Ito ang piraso numero 4, sana hindi ito yung meron na ako. Ang gusto ng tao, iyon ang nakukuha. Si Jinsung naman, dahil sa ugali niya, nakuha niya ang piraso na meron na siya. Piraso numero 5. Nagsimula nang maghinala si Jinsung na nandadaya ang system na ito. Ilang beses ko nang nakuha ang numero 5. Nagsimula na siyang umiyak para sa kanyang kapalaran. 2 araw na siyang nagpapakahirap na parang kalabaw, pero 5 pa lang ang nakukuha niya. Talagang nakakainis ang misyong ito. At bakit ang baba ng monster spawn rate at drop rate? At wala akong makitang kahit ano sa online forum. Ang tanging kapaki-pakinabang na nakita ko ay tataas ang drop rate kung hindi ko aatakihin ang backpack ng magnanakaw. Kung wala ang impormasyong iyon, patay na ako. Gusto nang mabaliw ni Jinsung dahil wala nang masyadong oras. Wala pang 4 na oras ang natitira. Base sa progreso hanggang ngayon, siguro 1 o 2 piraso na lang ang makukuha ko bago maubos ang oras. At hindi pa sigurado kung makukuha ko ang numero 4. 5 beses na akong nabigo dati. Kung alam ko lang mula pa sa simula, hinanap ko na agad ang mga Tomb Raider sa halip na mangaso.
Nisomon ni Jinsung si Effie, pinakiusapang magmanman sa lugar at kung may makikitang Tomb Raider, ipaalam agad sa kanya. Mabuti na lang at walang halimaw sa dungsyon na ito na gumagamit ng ranged attack, kaya mas madaling gamitin. Habang tumatakbo si Jinsung at tumitingin-tingin sa paligid, may natuklasan siyang kakaibang halimaw, ang kaluluwa ng isang sinaunang summoner, level 75. Nahulaan ni Jinsung na hero rank ito. Hindi pa ako nakakakita ng special rank na halimaw sa dungsyon na ito. Nagtaka si Jinsung kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil isa itong undead, at level 70 hero rank na halimaw, aabutin ng hindi bababa sa 30 minuto para matalo ito. Ang mahalagang oras na natitira para tapusin ang misyon ko ay mapupunta sa kanya. Sa ilang maikling minuto, nagpasya si Jinsung na ubusin ang halimaw na iyon. Imposibleng makatagpo ng isang hero rank na halimaw, at higit sa lahat, doble ang experience points at item drop rate. Habang sabay na sumusugod sina Jinsung at Diffie, bumubulong ng kung anong spell ang halimaw na iyon. Agad na lumitaw ang hindi mabilang na mga halimaw. Nagulat si Jinsung, mabilis na sinabihan si Essay na umatras. Nagsumon pa si Jinsung kinaslap at pukpuji para madagdagan ang puwersa. Nakita mismo ni Jinsung kaya alam niyang ang halimaw na ito, kahit mababang antas na multo, ay isang summoner. Talagang hindi madaling kalabanin ang isang hero rank na halimaw, pero hindi ibig sabihin na madali akong urong. Inutusan niya si Effie na umatake, mabilis na tinapos ni Effie ang 12 ng halimaw. Lihim na minura ni Jinsung ang mababang antas na multong iyon, siguro alam niyang kahinaan niya ang pagiging summoner. Inutusan si Effie na umiwas sa gilid, tapos pinapunta niya sina Slap at Pukpuji sa unahan. Ginamit ni Slap ang e-base pit ngunit sa kasamaang palad, nag-counter-attack ito. Hindi pa nakakatulong si Jinsung, sa kabilang dako naman, habang inaatake ni Pukpuji ang isang dragon, nahampas siya ng buntot nito at natumba. Kakabangon pa lang, nasa likod na niya ang isa pang halimaw na sumamantala sa pagkakataon para umatake. Biglang humisi si Jinsung nang may masamang balak. Alam ko nang gagawin niya yan. Mabilis na nisumon si Pukpuji para magtanggol sa likod. Kinagat ng halimaw si Pukpuji, naiyak ito sa sobrang tigas. Sinamantala ni Jinsung ang pagkakataong iyon para panain ang halimaw. Kumpiyansa siyang ipinagmalaki, siguradong panalo na ako sa labang ito. Inutusan niya si Essay na sumugod at tapusin ang mababang antas na multong iyon. Sa wakas, natapos na rin ang laban. Napabuntong hininga si Jinsung, ang mababang antas na multong ito ay hero rank kaya magaling din siyang lumaban. Siguro kailangan ko siyang patayin ng paulit-ulit hanggang sa mamatay na talaga siya. Hindi ba't patay na ang katawan niya? Nagliwanag ang reward, tuwang-tuwang sinabi ni Jinsung, ito ang dahilan kung bakit ako naglalaro. Nakatanggap si Jinsung ng kabuuang 2 item, ang staff ng sinaunang summoner at ang encyclopedia ng sinaunang summoner. Kontento si Jinsung sa hero rank item na ito. Basic na mayroon na akong isa pang damage skill na nakabase sa summoner's mana. Kahit medyo walang silbi ang encyclopedia, dahil pinapalitan nito ang flat strength sa mana-based, tataas ng husto ang damage level ko. Nagpasalamat si Jinsung na hindi niya pinalampas ang hero rank na halimaw na ito. Biglang kumusko si Effie kay Jinsung na ikinataka niya. Paulit-ulit itong kumukusko sa bulsa niya. Bigla niyang naalala ang Artifact Peace Mission na pagtantong dahil nawalan siya ng 30 minuto, otomatikong tumakbo siya na parang baliw para hanapin ang mga Tomb Raider. Habang tumatakbo, walang tigil siyang nagmumura. Walang kwentang mission item. Saan kaya ito nagtatago? Lintik na mission item. Si Jinsung at ang nag-iisang lobo ay humahagibis na parang hinahabol ng multo. Pagkatapos ng marathon, umupo siya sa sahig na parang hinabol ng multo. Hindi pa man lang umiinit ang puwit niya, bigla niyang naalala na tumatakbo pa rin ang oras. Kung masyado akong malas, dapat nabigo na ang misyon. Nakolekta mo na ba lahat ng artifact pieces? Humihingal si Jinsung na parang malapit ng bumagsak. Opo, lahat sila ay kasama ko. Hindi mo talaga ako binigo. Nag-alala ako dahil masyado kang matagal. Nakakapagod talaga pero dahil inaalagaan ako ng magandang babae, medyo gumaan ang pakiramdam. Natapos ni Jinsung ang misyon, bit-bit ang isang supot na puno ng mga artifact pabalik, natapos ang firang. Lintik. Wala pa akong nakukuhang brank.
Kawawa naman siya, nagpapakahirap na parang kalabaw pero hindi pa rin nagle-level up. Tapos na ang misyon, sobrang pagod na ako, pati na rin ang mental health ko. Pagod na pumasok si Jinsung sa silid, habang ang dalaga naman ay bitbit ang supot habang kumakanta. Umupo siya sa mesa, paulit-ulit na tumatango ang ulo. Tingnan mo to, sa wakas natapos ko na ang magic item, lahat yun dahil sa iyo, adventurer. Maraming salamat. Tuwang-tuwa ang dalaga, tumatalon-talon, habang si Jinsung naman ay walang tigil sa paghikab, hindi pa rin makatulog. Wala iyon, masaya lang ako na nagtagumpay ang eksperimento mo. Ngayon na kumpleto na ang magic item, pwede na ba nating gamitin ito para buhayin ang Spirit Stone ng Dragon God? Sayang, hindi, dahil hindi natin alam kung stable ba ang item na ito. Pwedeng mag-backfire ito at pasabugin ang Spirit Stone. Pareho silang sumasakit ang ulo sa pag-iisip kung anong item ang gagamitin. Ang Dragon God ay siguradong isang summoned beast na may napakalakas na stats at baka legendary rank pa. Sa pag-iisip pa lang sa mga dambuhalang dragon na sumisira sa mundo, sunod-sunod na umiling si Jinsung. Kung sasabog ang Spirit Stone, hindi ako makakatulog dahil sa trauma. Kaya sa tingin ko, dapat subukan muna natin sa mga Spirit Stone ng ibang sinaunang halimaw, at susubukan natin ang magic item sa Spirit Stone ng Dragon God mo mamaya. Sige na, susubukan na lang ng dalaga, todo na to. Ang susunod na misyon ay ang Revive Ancient Monster. Ang magandang balita ay rank ang hirap nito at hindi pwedeng tanggihan. Tuwang-tuwang hinawakan ni Jinsung ang ulo, tumatalon sa tuwa. Hindi ako pinapayagang maging mabait ng larong ito. Napaupo siya sa lupa, walang tigil ang agos ng luha sa sobrang saya. Ang dalaga sa tabi ay tanging makapagbibigay ng pampalubag loob. Maagang-maaga pa lang, sumisikat na ang araw sa mga magkakatabing bahay. Natatandaan kong sinabi ni Sir na magkita kami malapit sa gate. Dahan-dahang lumabas si Jinsung sa dambuhalang gate ng kuta. Ngayon ko lang naalala, nakalimutan kong itanong kung sino ang player ng propesor. Kakaupo pa lang ni Jinsung sa lupa, lumingon ang propesor na nakaupo sa harap niya at nagtanong, nandito ka na pala? Nagduda si Ian kung propesor ba talaga ito kaya kinailangan niyang tingnan ang pangalan para makasiguro. Ang hiing niya ay Lee Jin-gok, ginagamit niya ba ang tunay niyang pangalan? Ngayon lang napagtanto ni Jinsung, tinawag siyang ki-professor. Ikaw pala si Park Jinsung. Bakit hindi ko makita ang E at level mo? Hindi rin inakala ng propesor na mayroon siyang ganoon kataas na antas na estudyante. Professor, sandali lang po, papalitan ko lang ang profile ko mula private papuntang public. Mapagkumbaba siya, hindi ipinapakita sa publiko ang kanyang kakayahan, kaya hindi namukhaan ng propesor ang screenshot niya. Level 74 na? Ibig sabihin, nag-level up ka na naman mula noon. Opo, Professor, pinaghirapan ko po iyan sa summer break. Tuwang-tuwa siya sa papuri. Professor, pwede na po ba tayong umalis? Dahil nakumpirma niya na po ang level ko, nanalo na po ako sa pustahan. Sandali lang, sa tingin ko dapat sumama ka muna sa akin. Tinanggihan ng propesor ang lahat ng pagtutol ni Jinsung. Ang sikat ng araw ay nagniningning sa lupa. Professor, nasaan po tayo? Dinala siya ng propesor sa isang hindi pamilyar na lugar, hindi naman siguro ako kikidnapin, di ba? Nabalitaan kong isa kang summoner. Halika, tingnan mo, malalaman mo agad kung nasaan tayo kapag nakita mo. Malalaman ko agad kapag nakita ko. Mukhang interesante, nakaka-curious. Binuksan ng propesor ang pinto ng bodega, tapos ngumisi kay Jinsung. Medyo mukhang tuso pero kailangan pa ring sumunod. Pumasok si Jinsung, tulala habang tumitingin sa paligid, nakita ang mga oso, lobo, at iba pa na nakakulong sa mga haula. Ito ang Monster Breeding Center, may ganito palang lugar. Swerte akong nakilala ko ang isang IHIS manager sa Summoner's Tower. Sinabi sa akin ng IHIS ang tungkol sa lugar na ito. Dito pala ipinapanganak ang mga batang lobo at oso. Nang una kong matagpuan ang lugar na ito, ginagawa pa lang ito, tapos binigyan nila ako ng misyon na kailangan kong manghuli ng mga lobo, mansanas, oso, at iba pang halimaw na nakakulong, pero mukhang masaya naman sila. Nagkakantahan pa. Kung iisipin, narinig kong kung matatapos mo ang misyon ng pagtatayo ng pasilidad, pwede mong pamahalaan ang lugar na itinayo mo, kaya siguro ang mga ganitong misyon ay hidden quests. Mukhang interesado rin si Jinsung, gustong pumasok dito para alagaan ang mga halimaw.
Pagkatapos kong matapos ang misyon, natapos na ang Monster Breeding Center at kasalukuyan akong nagtatrabaho sa center na ito. Hinaplos ng propesor ang kanyang cute na panda. Professor, nakatanggap po ba kayo ng mensahe mula sa system tungkol sa kung paano itatayo ang Monster Breeding Center pagkatapos matapos ang misyon? Hindi inaasahan ng propesor na alam na pala lahat ng estudyante niya. Iyon ang kaso ng mga player na may production type quests na kumukuha ng lisensya para mamahala ng pasilidad. Dahil alam mo na, mas madali na tayong mag-uusap. Gaya ng sinabi mo, kailangan kong kumuha ng lisensya para makapagtayo ng Monster Breeding Center, ngunit hindi ko pa natutugunan ang mga kondisyon. Medyo mataas ang hinihingi ng propesor. Ang item na ito ay ang SA Monster Appendix. Makukuha ko lang ang kondisyon para makakuha ng lisensya sa pamamahala ng Monster Breeding Center kapag lang nakapagrehistro na ako ng 50 halimaw. Hindi ba't nakatanggap din ako ng katulad nito pagkatapos kong matapos ang Magic Tower mission? May nararamdamang hindi tama si Jinsung, ngunit nang tingnan ang librong hawak ng propesor, mukhang iba rin dahil ang sa kanya ay walang function para magrehistro ng mga halimaw. Para makapagdagdag pa ng maraming halimaw sa appendix na ito, kailangan kong manghuli ng mga halimaw. Ngunit ang kasalukuyan kong kakayahan ay kaya lang manghuli ng mga 30 halimaw. Kaya gusto kong hawakan mo ang item na ito at irehistro ang natitirang mga halimaw. Kalahati na ang nagawa ko, ang natitirang kalahati ay ipapaubaya ko na sa iyo. At isa pa, bago ka magsimula sa misyon, isumon mo si Ehi, gisingin mo ang nag-iisang lobo para maghanda sa trabaho. Kilala ko ang itim na lobo sa mga ordinaryong lobo, pero hindi pa ako nakakakita ng ganoon kalaki. Matagal na tinititigan ni Jinsung ang lobo, hindi pa rin tapos, kaya naiinip na ang propesor. Sige na, sa madaling salita, kapag pumasok ka na rito, wala nang atrasan. Kung anong amo, ganoon din ang alaga. Pareho silang humisi at lumapit kay Jinsung, handa nang maglaban ang guro at estudyante. O baka hindi mo kayang protektahan ang sarili mo. Ngayon lang nagulat si Jinsung, huli na ang lahat. Ang pinakamatinding laban ng Free Fire season ay malapit nang maganap sa screen, sina Jinsung at Lee Jingo. Nagsusumon si Jinsung ng lakas nang makitang handa nang umatake ang kalaban niyang si Lee Jingo. Ang alaga ni Jinsung ay parang nag-evolve pa. Isang asul na aura ang pumalibot kay Evi, na nagpanlaki ng mga mata ni Lee Jingo, dinagdagan si Evi ng 1,000 lakas ng lahat ng uri. Ang anyo ni Evi ay parang demonyo sa Free Fire na humaharap kay Lee Jingo. Akala ni Jinsung ay sigurado na siyang mananalo, ngunit nakita niyang umisi si Lee Jingo na nagpataranta kay Jinsung. Sinisi ni Jinsung ang propesor dahil masyadong mahirap ang ipinapagawa nito. Professor, bakit niyo po ginawa to? Humingi lang naman po ako ng tulong sa inyo. Sa totoo lang, pinapunta lang ni Professor Lee Jingo si Jinsung para subukan ang lakas nito sa Free Fire. Mukhang nag-evolve na rin ang Summoned Beast mo. Ipinaliwanag ni Lee Jingo ang nangyari kanina para hindi masira ang kanilang relasyon bilang guro at estudyante. Pasensya na kung nagulat kita, gusto ko lang makita ang Summoned Beast mo. Ah, gusto niyo pong makita ang Summoned Beast ko. Kahit nalampasan na ni Jinsung ang matinding pagsubok na ito, pinuna pa rin siya ni Professor Lee Jingo dahil sa madalas niyang pagliban sa klase. Pero mas pag-uusapan natin kung bakit hindi ka pumapasok sa mga lektura sa panahon ng pagpapalit ng schedule. Hindi niyo pa rin po nakakalimutan? Ah, sa tingin ko hindi maiiwasan yan. Nagtataka si Professor Jingo tungkol sa ebolusyon ng mga spirit beast, isang tandang pananong pa rin ito mula nang magsimula siyang magturo. Ang Monster Breeding Center na ito ay nagsasanay ng mga summoned beast para magtiwala sa mga player na nagsasanay sa kanila. Ang lobo ko dito, nag-evolve ito bilang isang Black Claw Wolf. Hindi ko rin alam kung bakit eksakto itong nag-evolve. Naintindihan na ni Jinsung ang ibig sabihin ni Professor Jingo. Naiintindihan ko na po. So, ang lobo niyo po ay isa ring evolved wolf. Ang espiritual na koneksyon sa pagitan ng player at ng halimaw, sa pinakamatinding sandali, mag-i-evolve ang halimaw. Tulad ng alaga ni Jinsung na si Evi, nag-evolve din ito habang nakikipaglaban kay Oliver. Si Tiseko po ay isa ring evolved summoned beast, isa siyang red maned wolf, katulad din ng training skill ko. Siguro ang lugar na ito ay nagsasanay ng mga summoned beast para gisingin ang kanilang potensyal, at iyon ang nagiging sanhi ng ebolusyon.
Ang paraan ng pangangatwira ni Jinsung ay maganda pakinggan, kaya sumang-ayon na rin si Professor Jingok. Binigyan ni Professor Jingok si Jinsung ng pagkakataon na ipakita ang kanyang skill. Kung magagawa mong mabuti, sa iyo na ang training center na ito. Kung tutulungan mo ako, hahayaan kitang gamitin ang monster breeding center na ito hanggat gusto mo. Ano sa tingin mo? Nang makitang masigasig din ang profesor, matagal na nag-isip si Jinsung. Hindi ko alam kung kasing bilis ba ng training skill ko ang training center, ngunit dahil may cooldown ang skill ko, sa tingin ko makikinabang ako sa pagpapataas ng tiwala ng mga halimaw na hindi ko ginagamit. At baka may iba pang katangian kapag na-upgrade na ang monster breeding center na ito. Napakakatuwiran niyo po, Professor. Parehong ma-enhance ang skill ko at magagamit ko pa ang training center. Agad na pumayag si Jinsung. Opo, Professor, tutulungan ko po kayo. Ah, ganoon ba? Mabuti. Pero ano ang ekspresyong iyon? May gustong hilingin si Jinsung. Pwede po ba akong humingi ng isang pabor sa inyo, Professor? Tanong ni Professor Lee Jingok, ano iyon? Lumipat ang eksena sa isang lugar na may asul na langit, puting ulap at gininto ang sikat ng araw. Nakatayo si Jinsung sa harap ng isang mahiwagang matrix na mukhang walang buhay. Nagunat si Jinsung, mukhang pagod. Will, dahil ba hindi ako nakakatulog ng maayos kamakailan kaya sumasakit ang likod at mga kasukasuan ko? Ang hiling ni Jinsung ay itayo ni Professor Jingok ang training center malapit sa lugar ni Jinsung. Kung itatayo niyo po ang Summon Beast Breeding Center malapit sa base ng gun ko, gagawin ko po ang lahat para tulungan kayo. Hindi mahirap ang hiling na ito, tutulungan kita. Siyempre, dahil nagtitiwala si Professor Jingok kaya tinanggap niya ang hiling ni Jinsung. Napakaganda ng relasyon ng guro at estudyante, dapat pang pagyamanin. Bago pumasok sa matinding labanan, sinusuri ni Jinsung ang listahan ng kanyang mga alaga. Bago ako gumawa ng misyon, dapat ko bang irehistro ang mga summoned beast na nakuha ko kamakailan? Napanganga ang lahat sa dami at laki ng mga alaga ni Jinsung. Kamakailan lang, nagsumon pa si Jinsung ng isang napakagandang alagang baka na nagpataas ng kanyang impluensya. You have registered to Red Maned Wolf. Your reputation increased to 1,200. You have registered an Abyssal Turtle. Your reputation increased to 53,700. You have registered an Abyssal Golem. Your reputation increased to 5,600. Kakakuha pa lang ng alagang baka, nagulat si Jinsung dahil sa sobrang laki ng itinaas ng kanyang reputasyon. Ano to? Ang pagrehistro kay Pukpuji ang nagbigay sa akin ng pinakamaraming reputation points. Kumpara kay Slap na re-rank din, pero ang ibinigay sa akin ay 10 beses pa. Ang biglaang pagtaas ng numero ay nagpagulat kay Jinsung. Posible kayang dahil may kakayahan si Pukpuji na maging isang dakilang halimaw pagkatapos mag-evolve, o error lang sa system. Ngunit bago pa niya ito mapag-isipan, kailangan na niyang gawin ang misyon ni Professor Jingok. Ngayong tapos na akong magrehistro, ipagpapatuloy ko na ang ibang misyon. Muling ipinadala si Effie para lumaban kasama si Jinsung sa misyong ito. Nakasakay si Jinsung kay Effie at nangako ng isang magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila sa di kalayuan. Magiging perpektong araw ito kung matutuklasan natin ang dungeon sa loob ng teleportation gate. Ano sa tingin mo? Si Effie, kasama si Jinsung, ay dumating na sa unang pagsubok sa kanilang paglalakbay. You have arrived at the Anobin Plateau. You are the first person to discover this land. Your reputation increased to 100,000 for 10 days. Doble ang tataas na reputation points ni Jinsung, kasama ang iba't ibang titulo. Sa mga napakagandang reward na ito, tuwang-tuwa si Jinsung. Sana paminsan-minsan may ganito ring reward. Nalulunod si Jinsung sa mga reward mula sa iba't ibang dungeons. Magkakaiba ang reward sa bawat misyon sa iba't ibang lupain, at depende sa rank ng natalo ko. So, ang rank ng Spirit Stone Monster Set ay may kinalaman sa rank ng natalo ko at sa reward na matatanggap ko. Dahil sa pagnanais sa napakalaking reward na ito, determinado si Jinsung na manghuli ng pinakamalakas na halimaw sa lugar na ito. Kukunin ko ang kaluluwa ng pinakamalakas na halimaw sa lupaing ito. Kailangan kong hanapin sa buong lugar na ito, at may buff pa ako bilang unang nakatuklas sa loob ng 10 araw. Si Jinsung, kasama ang kanyang mahal na si Effie,
ay sumugod ng may nag-aalab na diwa. Tara na! Ngayon, parang baliw na tayong nagle-level up. Huminto sila sa harap ng isang mataas na talampas. Hindi alam ni Jinsung kung dapat ba siyang tumalon pababa o hindi. Wiw! Dapat ba akong tumalon pababa sa talampas? Puro mas matataas na antas na halimaw ang nasa ibaba. Sa ibaba, pinalilibutan ng mga halimaw ang lahat ng daanan. Ang mga matatalim na tingin ay nagpapahirap sa paggalaw ni Jinsung. Paulit-ulit na nag-isip si Jinsung, tinipon ang lahat ng kanyang mga alaga sa isang grupo, handa nang sumabak sa labanang ito. Tingnan natin kung handa na kayong lumaban. Pinili ni Jinsung ang 2 alaga para mag-evolve dahil sa kanilang napakalakas na kapangyarihan at sa tiwala niya sa kanila. Oras na para mag-evolve sina Dicky at Pukpuji, di ba? Magaling silang gumanap sa kanilang tungkulin bilang summoned beast at mayroon silang nakatagong potensyal na malapit nang mabuksan. Sa tingin ko, malapit na ring mag-evolve si Slap, malapit nang ma-max out ang spirit points niya. Kasabay ng utos na sumulong, nag-alab din ang determinasyon sa puso ni Jinsung. Tara na, mga alaga! Hindi pa natin nakakalaban ang mga halimaw na ito dati kaya magpakilala muna tayo. Ang malalakas na yapak ni Effie ay umalinggaw pababa sa talampas. Kopya Soul Link. Sumigaw si Jinsung, umakyat si Effie sa mas mataas na antas, isang asul na liwanag ang bumalot sa buong katawan nito. Dahil sa sobrang lakas ng enerhiya, nagbago rin ang anyo ni Jinsung. Naglaho si Effie sa asul na usok, nag-evolve bilang isang lobo na may mahahabang pangil at kuko, kasabay ng isang ungol na yumanig sa buong kalangitan. Sabay palang nag-synchronize sina Jinsung at Diffie, kaya ibang-iba na ang itsura nila kumpara sa dati. Sa tingin ko, ang pag-synchronize kay Effie ang pinakamagandang desisyon ko, pareho sa itsura at sa iba pang aspeto. Inutusan si Effie na sumulong. Slap, ikaw ang manguna. Ang pagbabagong anyo na ito ay nagpagulat sa lahat ng nanonood. Mula sa talampas, isang napakalaking lobo na nakatayo sa 2 paa, may hawak na magic staff, ang direktang tumalon pababa. Lahat sila ay umatake sa mga halimaw sa ibaba, isang walang katapusang lakas na hindi may larawan. Pinapili ni Jinsung si Effie ng halimaw na pupuksain na parang pumipili ng pagkain. Elgi, kagatin mo kahit sino sa kanila. Ang apoy na dragon sa bibig nito ay bumuga ng isang napakalaking bolang apoy na tumupok sa lahat ng halimaw, nagliliyab na parang sa Free Fire. Nag-aalala si Issei dahil halos kapantay lang nila ang lakas ng mga halimaw. Hindi ko kayang bawasan kahit kalahati ng gi nila dahil masyadong mataas ang depensa nila. Ginamit ni Effie ang kanyang espada para puksain ang mga halimaw, ngunit masyadong malakas ang mga ito. Hindi ako makagawa ng malaking pinsala. Paano naman kung ganito? Sumunod ang pangalawang skill ni Effie. Ngunit ang nagpanganga sa kanya ay habang ang buong team ay nakikipaglaban sa mga kumikislot-kislot na halimaw, si Chippy ay parang nag-reincarnate na nagpataranta kay Def. Diyos ko, ano to? Si Chippy ay napalibutan ng isang napakalaking liwanag. System window. Gaya ng hula ni Jinsung, nag-evolve si Chippy sa bagong level, mukhang agila na nakaladlad ang mga pakpak na nakatatak sa mga damit ng mga street dancer. Ang mga pakpak ay nakabuka, ang mga kuko ay matatalas na parang kuko ng mga babae sa kalsada. Ang lightning spirit ay nag-evolve mula sa elementary spirit patungong intermediate spirit. Nang makita ni Issei na nag-evolve si Chippy, humanga rin siya. Wow, nag-evolve na si Chippy. Ang kidlat kanina ay dahil ba sa ebolusyon? Pagkatapos makita ni Jinsung na nag-evolve na si Chippy, agad niyang binuksan ang information window para suriin. Nang makita niya ang bagong profile ni Chippy, wala na siyang masabi, sobrang galing. Wow, nag-evolve hanggang intermediate, magkakaroon pa siya ng ganitong natural na kakayahan. At sumisipsip pa siya ng dugo ng kalaban. Teka, parang medyo kamukha ng vampira. Abala si Jinsung sa pag-aaral sa gamit ng bagong upgrade na si Chippy, tuwang-tuwa siya. Ang electric manipulation ay hindi damage-dealing skill kaya medyo mababa ang atake, pero ang recovery skill naman niya ay ayos lang. Siguro dahil kaka-upgrade lang ng level kaya hindi stable ang ugali. Binaliwala ni Chippy ang sinabi ni Jinsung. Wow, ang astig! Chippy, halika rito. Hindi pinansin ni Chippy, tumalikod at umalis, na ikinainis ni Jinsung.
Naramdaman ni Essay na hindi pa siya napupuri kaya kumuskos ito kay Jinsung para mapansin. Ako rin. Dahil cute naman ito at naubos pa ang lahat ng halimaw, pinuri na rin siya ni Jinsung ng husto. At si Ikei natin ay magaling din kaya pupurihin din kita. Ang ideya ng pagsasamantala sa lakas ni Chippy ay muling sumagi sa isip ni Jinsung. Dahil nag-evolve si Chippy at may natural na kakayahan, dapat ba nating ubusin lahat? Ang kasakiman na ito ay sinang-ayunan din ng mga nanonood dahil napakakatuwiran naman. Lumipat ang screen sa isang mesang puno ng mga kumikinang na piraso ng bato. Iyon ang mga piraso ng bato na nakolekta ni Jinsung sa dungsyon. Tiningnan ni Zipper ang mga kumikinang na spirit stone sa harap niya, natulala. Ano ba to? Bakit ang dami mong spirit stones? Pagkatapos purihin ni Zipper si Jinsung, mayabang na ikinuwento nito ang kanyang pakikipagsapalaran. Wow, ganoon pala yun. Tiningnan ni Zipper si Jinsung nang may paghanga. Ganoon kalaki ang tiwala sa iyo ni Professor Lee Jingo. Salamat sa pagtupad sa hiling ko. Professor, ipinadala ka ni Professor Jingok sa akin. Ang bilis tumaas ng reputation points niya, mas mabilis pa sa pag-revive sa Free Fire, hindi maikakailang isa siyang hari. Monster Revival Mission Complete. Experience gained, 2,045,750 points. Ang daming XP. Sulit talaga ang lahat ng pinaghirapan ko, pero masakit pa rin. Nang makitang napakalakas ni Jinsung, inimbitahan siya ni Zipper na panoorin ang proseso ng pag-recover ng Spirit Stone. Sumunod ka sa akin, ipapakita ko sa iyo ang proseso ng pag-recover ng Spirit Stone. Dalhin mo lahat ng Spirit Stone. Sa isang iglap, nasa harap na sila ng gate ng kastilyo. Mukhang luma at sinauna ito, ngunit sa loob, napakaganda at moderno. Ito ang lugar kung saan nire-recover ni Zipper ang mga Spirit Stone. Wow, dito pala? Dito natin na-recover ang mga Spirit Stone. Binuksan ni Zipper ang supot ng mga Spirit Stone, napakarami at maingat siyang naghanda. So, magsisimula na ba tayo? Ang mga piraso ng Spirit Stone ay lumutang sa hangin, nagsama-sama para bumuo ng isang napakalaking bato na may iba't ibang kulay. Ang liwanag ng bato ay bumalot sa buong silid, hindi alam kung anong uri ng halimaw ang nasa loob ng bato. Ang maningning na liwanag ay nagpaduda kina Jinsung at Zipper tungkol sa halimaw sa loob, ngunit hindi pa rin ito lumalabas. Hindi ko alam kung anong uri ito. Pagkatapos ng 7,749 na beses na pag-asam at paghihintay, isang napakalaking halimaw ang lumitaw, kamukha ng isang hybrid na pagong. Ang piraso ng Spirit Stone ay nagbigay kay Zipper ng isang halimaw na labis niyang ikinatuwa. Tagumpay! Napakagandang tagumpay! Muling sinuri ni Jinsung ang panel dahil nagtataka pa rin siya. Success! You have successfully restored the Cobsidian monster. Your reputation has increased GI 500 for restoring the common rank monster. Muling pinag-isipan ni Jinsung ang tungkol sa pag-restore ng halimaw kanina. Kung matagumpay kong ma-restore ang isang sinaunang halimaw, lilitaw ba ito sa Corona Continent? Dahil mayroon na naman akong isang halimaw na lumitaw sa Corona Continent. Sa mga gantimpalang ito, natulala si Jinsung. Sobrang sulit! Pagkatapos ng matagumpay na pag-restore ni Zipper, sinubukan ulit ni Jinsung ang kanyang swerte. Ipagpatuloy natin ang momentum na ito at mag-restore pa ng mga halimaw. Sa imahinasyon ni Jinsung, sa loob ng Spirit Stone ay may mga halimaw na may pambihirang lakas. At hindi nabigo ang inaasahan ni Jinsung. Nabigo ito, pinatay ang pag-asa ni Jinsung, na nagpatumba sa kanya na parang nasagasaan ng tren. Sa gitna ng kamalasan, may isa pang kamalasan, isang huling piraso na lang ng Spirit Stone ang natitira para sa malas na kapalaran ni Jinsung. Muling lumitaw ang liwanag, unti-unting lumiwanag at unti-unti ring lumitaw ang halimaw. Swerte para kay Jinsung, isa itong napakalaking pulang tigre. Umuwal ito, mukhang napakaganda ng eksenang ito. Matagumpay na na-restore ni Jinsung ang Haai monster. Your reputation has increased tibay 30,000 for restoring a monster. Tiningnan ni Zipper si Haai, mukhang napakaganda rin ito. Hindi ko kailanman pinangarap na makikita ko ang halimaw na ito ng personal, gusto ko rin siyang magkaroon. Masyadong magkasundo sina Zipper at Jinsung kaya nakakuha sila ng isang bihirang halimaw. Salamat sa iyong pagsisikap. Nakakita ako ng mga halimaw na sa libro ko lang nakikita.
Sumagot din si Jinsung sa pasasalamat ni Zipper. Wala iyon, nagkaroon din ako ng espesyal na karanasan dahil sa iyo. Lubos na nagtitiwala si Zipper sa reputasyon ni Jinsung kaya ipinagkatiwala niya ang alagang si Haay kay Jinsung. Gusto kong ipagkatiwala sa iyo ang batang ito para alagaan mo siya, okay? Tamang-tama ang pagkakataon, pumayag agad si Jinsung nang walang pag-aalinlangan. Sinuri ni Jinsung ang impormasyon ni Haay, ang profile ay hindi maaaring maging mas mahusay pa. Level 1 pa lang siya. Kung ganoon, pwede ko siyang alagaan gamit ang paraan ko. I-maximize muna ang hidden potential hanggang 100 bago magpa-level para mas malaki ang tsansang tumaas pa ito. Nisomo ni Jinsung ang halimaw, naalalang hindi pa pala niya ito napapangalanan. Kailangan ko siyang pangalanan. It said, ano kaya ang ipapangalan ko sa iyo? Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid, nakapili na siya ng pangalan para sa cute na tigring ito. Ikaw pala si Hal, sige, Haay na lang ang pangalan mo. Nang makitang masyadong malambing sina Jinsung at Haay, nainggit si Zipper. Ho! Siguradong gustong-gusto ka rin ng batang ito, adventurer. Tuwang-tuwa rin si Jinsung sa bago niyang alaga. Gustong-gusto ko rin siya. Angkop na angkop siya sa titulong Summoned Beast. Ngunit marami pang malalaking layunin si Zipper sa kanyang paglalakbay bilang summoner. Ngayon, nandito na ang target natin. Ang Spirit Stone ng napakalaking Dragon God na hawak niya ay may bago na namang misyon para kay Jinsung sa kanyang paglalakbay. Sa harap ng marilag na tanawin na may istilong Europeo sa loob ng palasyo, ang liwanag ay direktang tumatama sa altar na nagpatulala kay Ian. Ito ba ang Dragon God? Agad niyang inilabas ang maningning na pulang kristal, nagtanong, ito ba iyon? Ang kristal sa kanyang kamay ay walang tigil na nagniningning, ang liwanag ay napakaganda, kaya naramdaman ni Ian na ibang-iba ito sa ibang mga Spirit Stone, kasama na ang matulis na anyo nito. Hindi na siya nag-isip pa, ibinigay niya ito kay Zipper. Tinanggap naman ito nito, tapos dahan-dahang inilagay ang Spirit Stone sa altar. Agad na lalong sumilakbo ang liwanag mula rito. Ang Spirit Stone na may saganang enerhiya ay walang tigil na naglalabas ng kanyang esensya. Labis siyang nasabik, posible kayang pagkatapos ng lahat ng pagsisikap, sa wakas ay makikita ko na ang Dragon God. Ang nilalang na may ibang antas sa lahat ng aspeto, siguradong magiging alamat ito ng kailan. Biglang parang sumikip ang buong paligid tapos sumabog, na nagdulot ng pansamantalang pagyanig sa espasyo. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, hindi na siya makapaghintay pa, nag-aalala na baka may mangyaring masama. Bago pa siya mag-alala, isang napakalakas na liwanag ang direktang tumama sa kanyang mga mata, na naging dahilan para hindi niya makita ang kasalukuyang sitwasyon. Nang humupa na ang liwanag, unti-unting lumitaw ang tanawin sa harap niya, na nagpatulala kay Ian. Sa altar ngayon ay may isang itlog na lumulutang sa hangin. Nang makita iyon, sumigaw siya ng malakas, tagumpay. Ang itlog na nakikita mo ngayon ay ang itlog ng Dragon God. Tiningnan niya ang itim na itlog na lumulutang, lalo siyang nagduda, ito ba ang itlog ng Dragon God? Wala pang 3 segundo ang itlog, mabilis na sumugod si Zipper, at mahigpit na niyakap ang magaspang na balat nito. Kapag napisa na ang itlog na ito, ikaw ang magiging unang summoner na magkakaroon ng Dragon God. Ang titulong iyon ay nawala na 100 taon na ang nakalipas. Tuwang-tuwa siyang nagsalita nang hindi napapansin ang paligid. Ilang segundo lang, nadulas siya sa pulang carpet. Ang itlog na hawak niya ay tumalsik din, lumipad palayo sa kanyang mga kamay. Nang makita ni Ian ang eksenang ito, namutla siya sa takot, hindi makapagsalita, na parang sinusubukang kumapit sa huling pag-asa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, mabilis na sumugod para saluhin ang itlog. Swerte at tinulungan siya ng mga ninuno, ang itlog ay direktang lumipad sa kanyang mga kamay. Wala pang 2 segundo, mukhang hindi nasiyahan ang itlog, direktang nahulog sa lupa, na nagpabasag sa sahig. Hindi ka panipaniwala. Kung nahulog mula sa ganoong kataas, dapat durog na ang itlog ng manok. Pero ito, buo pa rin. Natakot si Ian, tumulo na ang luha na parang bukal. Buti na lang mas matigas pa ito kaysa sa sahig. Sunod-sunod na humingi ng tawad si Zipper, muntik nang mawala lahat. Buti na lang sinuwerte ako ngayon. Pagkatapos suriin ni Ian ng mabuti mula loob hanggang labas, nakumpirmang walang basag, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nang makitang hindi siya gaanong galit, medyo gumaan din ang pakiramdam ni Zipper.
buti na lang matigas talaga ito, pero kailangan pa ring mag-ingat. Hindi rin niya nakalimutang tingnan ulit ang system bag, talagang walang dagdag na experience. Nahulaan niyang ang itlog ng Dragon God na ang pinakamalaking reward. Muling nag-abiso ang system, ang seal ng Black Feather item ay natanggal na, dahil doon, tumaas ang experience at leadership niya. Hindi lang iyon, ngayon malaya na siyang manghuli ng kahit anong halimaw nang hindi nalilimitahan ng leadership stat bukod pa rito. Ang leadership stat requirement para mag-summon ng Dragon-type beast ay nabawasan ng kalahati. Tumaas din ang summoning ability. Nang makita ang napakaraming reward sa screen, tuwang-tuwa si Ian. Sa pag-iisip pa lang na kayanan niyang mangaso ng walang limitasyon at nabawasan ng mahigit kalahati ang leadership stat requirement, ibig sabihin, kaya na niyang mag-summon ng hindi bababa sa 2 hero rank na halimaw at may matitira pang leadership points. Ang tuwang-tuwa niyang ekspresyon ay nagpaduda sa babaeng katabi niya, posible kayang dahil sa malakas na pagbagsak kaya medyo nawala na siya sa sarili. Ngunit wala siyang pakialam sa ngayon, kailangan pa niyang tingnan ang detalye ng stats ng itlog. Nang tingnan ang nakakatakot na impormasyon sa screen, ngunit karamihan ay hindi pa alam, lalo siyang nasabik. Kung ma-restore ito, gusto ko pa ring maging dragon ito, hindi itlog. Dahil nag-imbestiga na ako tungkol sa mga itlog ng summoner, dahil sa Jeffy Egg Hatching Mission, pero wala akong nahanap na impormasyon. Ngunit kung iisipin ulit, baka mas maganda kung ganito. Kailangan kong humanap ng paraan para mapisa ang itlog ng summoner, dahil hawak ko na ngayon ang parehong itlog ng Jeffy at Dragon God. Naisip niyang baka alam ni Zipper kung paano mapisa ang itlog ng summoner. At talaga namang hindi siya binigo nito. Naiintindihan niya pala. Nang marinig iyon, hindi na siya makapaghintay, hinimok siyang sabihin agad sa kanya ang paraan ng pagpapapisa ng itlog. Nagtaka rin ito. Halatang summoner si Ian pero hindi niya alam. Napakasimple lang naman ito, basta summoner ang magpapapisa, mapipisa ito. Para mas madaling maintindihan, siya ang ina ng summoned beast. Naisip lang niya ang eksenang nagiging inahing manok siya para mapisa ang itlog, natakot na siya ng husto. Nang mapagtantong naloko siya nito, hindi siya kumain ng sili pero sobrang anghang. Posible bang iniisip niyang ang simpleng bagay na kahit bata alam, hindi ko alam? Pero ang problema dito ay ang ina ni Jeffy, pwede siyang gumamit ng isa sa shake, pero sa kasalukuyan kong level, ang pagpunta doon ay parang paglalagay na rin ng bitag sa sarili ko. Sa pasukan pa lang, may mga level 130 panandang pandagdag na halimaw na. Nag-isip siya sandali tapos nagpa siya, siguro mas mabuting magtanong na lang sa mga kabalyero. Gusto ni Ian na humanap ng ibang paraan dahil ang itlog ng Diyos ay walang ina pero napipisa pa rin, di ba? Nang mabanggit ito, saka lang naisip ni Zipper na nagpatulala kay Ian. Kung iisipin, wala rin siyang ibang paraan, pero may kilala siyang summoner na alam ang tungkol doon. Nang marinig iyon, nagningning ang mga mata niya na parang nakakita ng ginto, dali-daling tinanong kung nasaan ang address ng summoner na ito. Ngunit ang sagot nito ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Dahil ang taong ito ay namatay na sa kabisera ng Anobin 300 taon na ang nakalipas. Pero dahil ganyan ka na rin lang, bubuksan ko para sa iyo ang isang portal para makita mo ang kanilang kaluluwa. Naisip niya, ayos na rin to kaysa wala. Kahit papano, pwede na rin kaya sunod-sunod siyang nagpasalamat. Ngunit naisip niya ulit ang ugali niya kanina, na parang gustong magsalita ng hindi maganda tungkol sa magandang bulaklak na tulad niya, kaya kinailangan niyang pag-isipan ulit. Nang makitang parang hindi siya nasiyahan, hindi niya pwedeng hayaang mawala ang pagkain na nasa bibig na niya, kaya kinailangan niyang magpakumbaba at magmakaawa. Na parang naramdaman ang kanyang katapatan, binaliwala na niya ito at dumiretso sa punto. Ang summoner na iyon ang pangalawang pinakamagaling sa sinaunang Anobin. Sa tingin ko, masasagot niya ang tanong mo. Nang marinig ang pangalan, nagulat siya, hindi niya inaasahan na babae pala ito. Nang makita ang napakagalang na ugali nito, lakas loob siyang nahulaan na siguro matanda na rin ito. Bago niya ito makaharap, maihiling din si Zipper na sana ay magawa niya, na ikinagulat niya. Hanggang sa makita niya ang notification panel, nurturing Zipper's ancient monster. Dahil ayaw niyang maubos ang lahi ng Dragon God na kaka-restore lang niya sa Corona Continent, gusto niyang matutunan niya kung paano sila alagaan mula kay El Hirap. Ngunit sa reward na skill book, Hatching Summoner's Egg, binasa niya ito ng isang beses at nalito.
Ayaw niyang maubos ang lahi nila, may abiso ng ang lilitaw ang mga halimaw sa buong Corona continent. Ngunit nang makita ang reward, ang skill book para sa pagpapapisa ng itlog ang kailangan niya ngayon. Talagang natupad ang hiling niya. Isang bato, 2 ibon. Parehong natapos ang misyong ito at nagawa pa ng maayos ang Empire mission, kaya tanga na lang ang hindi tatanggap. Agad siyang lumapit at sunod-sunod na nakipagkamay, lubos na sumasang-ayon sa kondisyon nito, na ikinataka ni Zipper. Sa Snow Mountains na nababalutan ng malamig na nyebe, isang kamay na balot sa makapal na damit ang sumusubok na hawakan ang bulaklak sa harap niya. Nang makita ang reaksyon ng bulaklak, tuwang-tuwa siyang pinagmamasdan ito. Masaya rin siyang naghahanda para kunin ang kanyang nakuha at umuwi na. Ngunit sakto nang paalis na siya, hindi alam kung kailan, lumitaw sa likuran niya ang isang hindi inaasahang bisita. Isang puting tigre ang humagibis, malakas na tumapak sa puting nyebe, na nagpatalsik ng nyebe sa lahat ng dako. Napansin din niyang may kakaiba, kaya tinuon niya ang kanyang pansin. Isang palaso ang humagibis papunta sa kanya, na nagpasigaw lang siya ng isang paalala. Sinamantala rin ni Gawain ang pagkakataong ito, mabilis na iniumang ang pana, ang palaso ay humagibis, direktang tumama sa mabangis na hayop na ikinagulat nito. Nang makitang hindi pa rin gaanong napipinsala ang lakas nito, sumigaw siya at sinabihan itong tumakbo. Ngunit bago pa siya makakilos, muling sumugod ang Ice Tiger, direktang umaatake. Alam niyang kahit tumakbo siya ngayon, huli na ang lahat, kaya nagpakawala pa siya ng isang palaso. Ang sigaw ay nagpagising sa kanya, lumingon siya, at nakita ang mabangis na hayop na parang gustong kainin siya ng buhay. Mabilis niyang inilabas ang magic staff para pigilan ang hindi kanais-nais na paglapit nito. Ang hangin sa paligid ay parang gumawa ng isang harang para protektahan siya mula sa mga kuko ng halimaw. Ito na ang sandali, inasinta ni Gawain ng tama at direktang pinana ang Ice Tiger, na agad na tinamaan sa vital spot, walang tigil ang agos ng sariwang dugo. Ilang segundo lang, hindi na nito nakayanan, bumagsak na ito sa nyebe. Ngunit paano makakalusot ang mga ganitong simpleng daya kay Gawain? Tinapakan niya ng malakas ang puting balahibo nito, itinaas ang pana, direktang tinutukan ang ulo nito at tinanong, bakit mo siya tinakot hanggang sa mamutla? Nang makitang parang hindi pa nito nakikita ang kanyang katapatan, lalo pa itong umungon ng malakas. Ngunit hindi nito alam na kapag mas matindi ang reaksyon nito, mas gusto ni Gawain na asarin ito. Hinila niya ng malakas ang pana, ito na ang katapusan. Pagkatapos asikasuhin ang malaking at maingay na tigring iyon, lumingon siya para paalalahanan ito, napakapanganib dito, lalo na ang mga halimaw, ang pinakamahina ay mga 20 level pa ang lamang sa iyo. Kung wala ako, ano ang gagawin mo? Hindi siya makasagot kaya nagkunwari siyang naglalambing, kaya nga kailangan mong sumama sa akin. Salamat ha. Nang marinig iyon, medyo kumalma na siya. Ngunit ang inaalala ni Gawain ngayon ay kung kailan ito matatapos mangolekta. Gusto ko nang umuwi. Nang makitang naiinip na siya, sinigurado nitong malapit na siyang matapos. Ang paghahanap ng mga sangkap sa mapanganib na lugar na tulad nito ay dahil lang gusto ni Hari ng mga sangkap para mapaganda ang kanyang pagtitimpla. Sa totoo lang, gusto niyang sumama kay Ian, pero sinabi niyang may misyon siya, nakakainis. Nang makita ni Gawain na tulala ang babae, naging mausisa siya. Bakit kailangan mo ng ganoon karaming sangkap? Ilang pagkain kaya ang gagawin mo? Isang oras na rin siyang nangungulekta, malapit na siyang magtampo. Ngunit nang sabihin nitong marami siyang lulutuin, agad na nagbago ng isip si Gawain ng bobola. Para ba sa kaawa-awang kapatid mong ito ang lulutuin mong masarap? Ngunit nag-aalangan siyang sumagot na ikinagulat ni Gawain. Posible kayang hindi? Sa penthouse ni Jinsung, walang tigil ang pagdating ng mga mensahe. Tungkol sa isyu ng sinaunang summoner at ang paglitaw ng isang pulang tigre na lampas sa level 150, mukhang sumuko na ang Titan Guild sa pag-atake rito. Nang mabasa ito, nagulat siya. Level 150. Siguro mas magaling pa si Hal kaysa inaakala ko. Nag-aalangan siya kung dapat ba niyang tingnan ang display. Sa pag-iisip pa lang sa imahe ng mabangis na pulang tigre, lalo siyang nasabik na palakihin ito ng mabilis. Nabanggit ko na rin lang ang pag-aalaga, naalala kong kailangan ko pang makipagkita kay El ngayon para kunin ang skill book, dahil iyon ang makakatulong sa akin na mapabilis ang paglaki ni Hai. Lumipat ang eksena sa isang kagubatan ng pino na nagniningning sa kulay galaxy.
Pumasok si Ian mula sa teleportation gate, nagdududang tumitingin sa paligid. Dito ba nakatira si Elle? Mukhang romantiko, pero kailangan ko pa ring maging alerto. Hindi ko alam kung anong halimaw ang lilitaw. Ngunit ang tanawin sa harap niya ay nagpagulat sa kanya. Nang makita ang kulay rosas na atmosphere at ang napakalaking ulap na hugis puso sa harap niya. Mukhang masyadong mapayapa ang lugar na ito, pero mas lalo itong nagpapahirak sa akin. Paano ko mahahanap si Elle ngayon? Sakto namang nag-abiso ang system. Love Forest discovered. Reputation increased chief 1,000. Received pair of forest wedding ribbons. Nang tingnan ang impormasyon sa control panel, nalito siya. Ano ba tong wedding ribbon? Hanggang sa mabasa niya ang kakayahan na ibinibigay ng singsing. Kapag suot, tataas ang pagkagusto sa mga elf, at sa lahat ng uri ng halimaw. Ang singsing na ito ay para lang kay Ian, hindi pwedeng ibenta o ipasa. Ngunit mayroon ding disadvantage, kailangang parehong suot ng dalawang tao ang singsing na ito, kung huhubarin ng isa, mawawalan ng epekto. Pagkabasa, nangati siya. Kahit hindi kasing level ng Dragon Feather Headband, ang kakayahan naman ay napakaganda. At saka, pwede pang mag-evolve ang singsing, baka maging kapaki-pakinabang sa mga mabilis na skill tulad ng boost. Ngunit ang singsing na iyon ay limitado lang sa babae. Ang tanong, kanino ko ibibigay ang singsing? Biglang lumitaw sa isip ni Ian at ng kanyang mga alaga ang imahe ni Hari na masigla at inosente, ngunit mabilis din itong nawala dahil hindi naman ganoon ang relasyon nila. Kung hindi ko ibibigay, ang tanging makukuha ko lang ay dagdag na 30 charisma. Bakit pati sa laro may diskriminasyon sa mga single? Nakakapagod talaga. Habang gulong-gulo ang isip niya, biglang may ingay na umagaw sa kanyang atensyon. Agad ding nag-alerto si Ian, baka halimaw iyon. Sa pag-iisip ng posibilidad na iyon, dali-dali siyang tumakbo para tingnan ang sitwasyon. Ngunit nang makita niya, talagang hindi inaasahan, isang pares ng marilag na kabayo na napakaganda ang lumitaw. Hanggang sa makita niya ang mahahaba at matutulis na sungay nito, saka lang niya napagtanto na mga unicorn pala iyon. Nang makita ang dalawang hero rank na halimaw na nasa level 170, nag-aalangan siya kung ano ang dapat niyang gawin. Bago pa siya makapag-isip, umalis na ang pares ng unicorn, nagpakita pa ng isang napaka-awkward na ekspresyon na ikinataka niya. Ano ba to? Posible kayang na-overdose sila kaya ganyan? Ang walang layuning kilos nito ay nagpaduda kay Ian kung may dumi ba sa mukha niya. Pero kung iisipin, bakit level 170? Kung lahat ng nasa kagubatan na ito ay ganoon kataas ang level, ano pa ang magagawa ko? Dahil sa skill book, kinailangan niyang magtiis. Kahit nakakapasok pa lang ay nakaharap na agad siya ng malakas na halimaw, mukhang wala naman silang balak na saktan siya, kaya siguro, hindi masyadong mahirap ipagpatuloy ang paglalakbay. Ganoon nga ang ginawa niya, nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit habang lumalakad, lalo siyang kinikilabutan. Lahat ng nasa paligid ko ay may kapareha. Nang makita ang pag-ibig na bumabalot sa kanya, nagtaka siya, posible kayang ito ang dahilan kung bakit tinawag na Love Forest ang lugar na ito. Kung alam lang niya dati, mas gugustuhin pa niyang makipaglaban sa mga magugulong halimaw kaysa ngayon, huli na ang lahat. Sakto nang nawawalan na siya ng pag-asa, biglang may isang malambing na boses na nagtanong sa kanya, Ian ka ba? Nang makita iyon, mabilis siyang lumingon para hanapin kung saan nanggagaling ang tunog. Hanggang sa makita niya ang babaeng may perpektong hubog na lumitaw sa harap niya, saka lang siya nagdudang nagtanong, sino ka? Ngunit ang kagandahan ng babae ay nagpatulala sa kanya, posible kayang isa siyang elf. Ang mukhang perpektong inukit kasama ang mga detalyadong katangian ay nagniningning. Ang romantikong tanawin ng kalikasan, ngunit puno ng kulay rosas ay nagpakaba sa kanyang matandang puso. Hanggang sa makarating silang dalawa sa isang dambuhalang puno, agad siyang napanganga sa gulat. Nang makitang nagulat siya, medyo nagyabang ito at nagtanong, ano ang masasabi mo sa Love Forest na ito? Hindi na kailangang sabihin, ang tanawin ay talagang napakaganda. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong tanawin dati, talagang master ng lahat ng summoner si Elle. Nang mapuri ng ganoon, tuwang-tuwa ito, walang tigil sa pagkindat sa kanya. Naisip ni Ian, talagang may epekto ang singsing na iyon sa pagpapataas ng pagkagusto sa mga elf. Sa pag-iisip nito, muli siyang nagduda. Dahil marami na akong nakaharap na halimaw sa gubat, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit nila ako iniiwasan.
Sa pag-iisip pa lang, naiinis na ako sa mayabang na mukha ng pares ng unicorn na iyon. Nang marinig siyang magtanong, nag-aalangan ito kung dapat ba niyang sabihin o hindi, ngunit mapilit siyang gustong malaman ang dahilan. Kung hindi ko malalaman, baka hindi ako makatulog buong gabi. Dahil ganoon na rin lang ang sinabi niya, kinailangan na niyang ibunyag. Ang pangunahing dahilan ay amoy singlika. Ang sinabi nito ay parang bato na direktang tumama sa kanyang mahinang puso. Parehong umiyak si Ian at ang kanyang mga alaga dahil sa mga salitang parang asin na isinaboy sa sugat, at kahit anong aliw ang gawin nito, hindi pa rin sapat. Pagkatapos kumalma, saka lang ito naging mausisa kung ano ang gusto ni Zipper sa kanya. Nang tanungin siya nito, saka lang niya naalala ang layunin niya ngayon. Gusto ni Zipper na matutunan mo kung paano mag-breed ng mga halimaw mula kay Elt. Siyempre, sumang-ayon siya sa desisyong ito ni Zipper, ngunit siyempre, mausisa rin siya kung bakit niya gustong matutunan ito. Habang nagsasalita, lumapit ito sa kanya. Hindi naman nagtago si Ian, ikinuwento niya lahat sa kanya. Pagkarinig, lalo pa siyang humanga dahil napakaganda ng ginawa niya sa pag-revive ng mga sinaunang halimaw. Nahulaan niyang kakailanganin niya ang kakayahan nito para mapanatili ang mga sinaunang halimaw. Iyon din ang dahilan kung bakit niya ako tinanong, para malaman kung gagamitin ba sa masama ang kakayahan niya. Nang mabanggit ang masamang bagay, lalo siyang nalito. Nang mabanggit iyon, nalungkot ulit ito. Dahil kung ipapasa ko sa iyo ang kakayahan ko, makakapag-breed ka ng mga halimaw gamit ang artipisyal na paraan. Ngunit labag iyon sa kalikasan. Nang marinig iyon, lalo siyang hindi naintindihan. Dahil sa normal na paraan, ang mga hayop ay dapat mag-breed sa pamamagitan ng pagtatalik, ngunit kung gagawin iyon, mas matatagalan pa, at ang kakayahan niya ay bawasan ang parehong oras at proseso. Sa pag-iisip sa trabaho ng pagbabawas ng oras at proseso, naisip niya ang mga bagay na hindi gaanong malinis. Ngunit agad na pinutol ng babae ang kanyang pag-iisip, dahil baka abusuhin ang kakayahang ito para mag-breed ng mga halimaw na parang mga hayop sa bukid, halimbawa. Kaya kinailangan kong linawin ng husto ang layunin mo. Ngayon lang niya naintindihan. Ganoon pala. Dahil kung may ganoon akong kakayahan, ituturing ko rin ang mga alagang ito na parang mga hayop sa bukid para i-breed. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang kahihinatnan kaya nangangako akong hinding-hindi ko ito abusuhin at ituturing ko silang parang tunay na laman at dugo. Nang makita ang kanyang determinasyon, tuwang-tuwa itong pumayag. Ngunit para matutunan ang kakayahang ito, sa tingin ko, marami ka pang pagkukulang sa iyong mga skill. Dahil para makamit ang kakayahang ito, kailangan mong magkaroon ng flirting teknike. Ang sinabi nito ay parang palaso na direktang tumama sa kanyang pusong binata, na nagpasakit lang sa puso ni Ian, nagtatanong sa sarili, Diyos ko, kasalanan ba ang pagiging single? Ngunit mabilis ding dumating ang T-Love Mission, ang pagiging tulay para sa dalawang duwende na wala pang kapareha, sina Wilson at Con. Kung magtatagumpay, ipapasa sa iyo ni El ang kanyang kakayahan. Pagkabasa ng misyon, natulala siya. Ngunit kung ano ang darating din, dali-dali siyang tumakbo para tapusin ang misyon. Ang misyon ay kakaiba na, tapos hindi pa ipinapakita ang hirap nito, kaya nahulaan niyang siguro sobrang hirap nito kaya hindi matukoy. Paano ko ito kakayanin? Sakto nang nagrereklamo siya, lumapit ang cute na pagong at kinuskos ang maliit niyang ulo sa kanyang binti, na parang nagpapalakas ng loob, na nakatulong din sa kanya na maibalik ang kanyang determinasyon. Sa wakas, pagkatapos ng matagal na paghihirap, nakarating na rin siya sa tirahan ng isa sa dalawang duwende na kailangang pagtambalin. Nang makita ang isang bata sa harap niya na siguro mga isang taong gulang pa lang, lalo siyang sumakit ang ulo. Bata pa pero ang landi na. Posible kayang gusto ni El na pagtambalin ko sila? Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya pero bakit niya ako pinapagawa nito. Nagtatakang tiningnan siya ng duwende. Kinailangan niyang isantabi muna ang kanyang mga pagdududa, masayang ipinakilala ang sarili. Ako ang tutulong kina Wilson at ka John para maging magkapareha. Akala niya makakatanggap siya ng sunod-sunod na pasasalamat mula sa duwende. Sino ba namang mag-aakala na sasaktan pa siya nito dahil amoy single daw siya na nagpaduda rito? Nang marinig iyon, halos sumabog na siya sa galit, ngunit kailangan niyang maging mapagpasensya, huwag na huwag kang magagalit sa customer. Sakto nang iniisip niyang kayanan niyang palampasin, walang awa pang dinagdagan ng duwende ang sakit, tinanong kung gaano na siya katagal single.
Kung aalalahanin, siguro matagal na akong single mula pa sa itlog, mga 7,000 araw na siguro. Nang marinig iyon, medyo gumaan ang loob ng duwende dahil mahigit 55,000 araw na siyang single, kaya siguro mas may kakayahan pa siya kaysa rito. Ngunit hindi nito alam na magkaiba ang edad ng mga duwende at tao. Kahit paano, tutulungan niya sina Wilson at Ka-John para maging magkapareha, na ikinatuwa ni Wilson na mula pa ito at sunod-sunod na humingi ng tulong. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisilip sa mga dahon. Sa kasalukuyan, sina Wilson at Ka-John ay sabay na namimitas ng kabute habang pinagmamasdan ni Ian. Walang tigil silang nagsusulyapan na lalong nagpakumbinsi kay Ian na napakadali lang ng misyong ito. Ganoon lang, kalahating araw siyang nakatayo at pinagmamasdan silang dalawa. Paminsan-minsan, sumusulyap si Wilson kay Ka-John. Ngunit hanggang doon lang, sulyap tapos pitas ulit ng kabute, na halos maubos na ang pasensya ni Ian. At kakaligta lang niya, na wala na silang dalawa. Matagal siyang naghirap bago makauwi si Wilson. Pinagsasabihan niya ito kung bakit niya hinayaang umalis si Ka-John nang walang sinasabi. Sa totoo lang, may sarili rin siyang problema, gustuhin man niyang magsalita, hindi niya magawa, kaya masakit. Wala na ring masabi si Ian, iba talaga kapag tunay na single, mas malala pa kaysa inaakala ko. Sa mga sandaling ito, nagliwanag ang bolang kristal sa mesa. Napansin niya ito, mausisang nagtanong kung mensahe ba iyon ni Miss Ka-John. Nagulat din si Ian na pwedeng magpadala ng mensahe ang mga dis. Nang makitang nasa bibig na niya ang pagkain pero hindi pa rin kumikilos ang duwending ito, lalo siyang nainis at sumigaw ng malakas. Ano pa ang hinihintay mo? Sagutin mo na gaya ng sinabi ko. Natakot si Wilson, walang tigil sa paghingi ng tawad. Nagmamadali siyang sinabihan si Wilson na sagutin ng eksakto ang sinabi niya. Bilisan mo. Ang mga mata ni Wilson ay parang trumpo, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang sinasabi ni Ian. Ano ang dapat kong isagot? Natigilan din si Jin-sung. Sabihin mo lang sa kanya na ligtas ka nang nakauwi. Masunuring ipinadala ni Wilson ang eksaktong sinabi ni Ian. Naipadala mo na ba? Opo, ligtas na po akong nakauwi. Nahihiyang kinamot ni Wilson ang ilong, sinabihan siyang dagdagan pa ng kaunting drama. Gumaan din po ang pakiramdam ko nang malaman kong ligtas na nakauwi si Miss Ka-John. Tiningnan ni Jin-sung si Wilson na puno ng pag-ibig sa utak, hinahamak ito. Anong magaan ang pakiramdam? May halimaw bang umaatake sa gubat na ito? Sa kabilang dako, nagtatampo si Ka-John, sinisisi si Wilson, kung nag-aalala ka pala ng ganyan, dapat hinatid mo ako. Ang dalawang walang karanasan sa panliligaw ay tulala lang na nagtitinginan. Sumigaw si Wilson, sinisisi si Jin-sung, nagalit na sa akin si Kon. Sumasakit na rin ang ulo ni Jin-sung. Lalong lumalala ang sitwasyon, ano ang dapat naming gawin? Kung hihingi ng tawad si Wilson, siguradong tapos na ang pag-iibigan nila. Dahil masyado nang matagal maghintay, si Wilson na mismo ang nag-message, na ikinagulat ni Jin-sung. Tinanong niya kung nag-message ba siya kay Miss Ka-John na natutulog na ito. Kay Ka-John? Nag-uusap kami. Bakit mo tinatanong kung tulog na siya? Wala na ring magawa si Jin-sung sa binatang ito. Bakit mo sinagot ng ganyan? Ngayon lang napagtanto ni Wilson na naunahan na niya ang sasakyan. Tama ka. Bakit ko ginawa iyon? Napahawak si Jin-sung sa baba, walang magawa. Mula pa lang sa simula, imposible na ba ang misyong ito? Bumuntong hininga si Jin-sung at tinawag si Wilson. Dahil ganito na rin lang ang nangyari, umamin ka na sa kanya. Napanganga si Wilson, napasigaw, umiiyak na iwinawasiwas ang kamay. Umamin? Impossible. Sabi ng kaibigan niyang Fancom, ang pinakapangit na paraan ng pag-amin ay sa pamamagitan ng mensahe sa bolang kristal. Halos mabaliw na si Jin-sung. Kung hindi ka aamin ngayon, wala ka ng pagkakataon pa. Sige na, ako na ang magpapadala. Nagsalita si Jin-sung sa bola, inutusang magpadala ng mensahe. Kumain ka na ba? Ah, teka, gusto mo bang makipag-date sa akin? Sinubukan ding pigilan ni Wilson ngunit huli na ang lahat. Ipinadala na ito ni Jin-sung at nasiyahang bumuntong hininga. Dapat ginawa ko na to mula pa sa simula. Umiiyak si Wilson, tulala, nagtanong kay Ian. Kuya, may nag-imbita sa video chat. Ano ang dapat kong gawin? Nanlaki ang mga mata ni Jin-sung sa gulat. Video chat.
Hindi ba't tawag yun sa telepono? Sa pagkakataong ito, ipinaubaya na lang ni Jinsung sa tadhana, tinapik ang balikat ni Wilson, gawin mo ang lahat ng makakaya mo, kapatid. Maging tapat ka lang sa nararamdaman mo, maghihintay ako sa labas. Bye-bye. Pagkasabi noon, tumalikod na si Jinsung, binaliwala ang mga sigaw ng tulong ni Wilson. Pinunasan niya ang pawis sa noo tapos nag-thumbs up. Good luck! Lihim na naramdaman ni Jinsung na sumasakit ang puso niya kasama si Pukpuji. Nabigo na naman sila sa misyon, ang lupit talaga ng buhay. Habang nalulungkot, humahangos na tumakbo si Wilson mula sa bahay. Tinatawag siya na parang tumatawag sa aso. Umiiyak siya, puno ng emosyon ang boses, nag-abiso, nagawa namin. Pumayag na siya sa pag-amin ko. Tumalon-talon si Wilson sa tuwa. Paulit-ulit na nyugyog si Jinsung, lahat ito dahil sa iyo. Lubos na dahil sa iyo. Hindi makapaniwala si Jinsung sa narinig. Talagang nagtagumpay ka? Nag-abiso ang sistem na natapos na niya ang misyon, tumaas ng 20 puntos ang kanyang charisma. Hindi rin inaasahan ni Jinsung na ganoon pala kaningning ang kanyang bida aura. Bumalik si Jinsung kay El, nakabalik na ako. Mumiti si El, sinabing narinig na niya ang kwento mula kay Wilson. Kahanga-hanga. Magaling, kapatid. Wala nang masabi pa si Jinsung. Sa mundong ito, walang ipinanganak na eksperto sa pag-ibig o talunan sa pakikipag-date. Mayroon lang mga lalaking mahilig sa basketball at ang natitirang bahagi ng mundo. Nagpasya si El na bigyan siya ng bahagi ng kanyang kapangyarihan. Gumawa siya ng spell, isang napakagandang bote ang lumitaw. Talagang umaasa akong magtatagumpay ka sa pag-breed ng mga sinaunang halimaw kasama si Zipper. Nag-abiso ang sistem na natutunan na niya ang key monster breeding skill, kaya na niyang makilala ang kasarian ng mga ito. Nang marinig ni Jinsung ang kakaibang skill na ito, gusto niya itong subukan agad. Siguradong magkakaroon ng gender na section sa information window. Tingnan natin ang mga halimaw ko ba ay lalaki o babae. Tiningnan ni Jinsung, nalungkot. Grabe, bakit puro lalaki to, wala man lang babae? Nagtaka siyang nagtanong kay El kung mas marami bang lalaking halimaw kaysa babae. Natigilan si El, sumagot, hindi naman, maliban sa ilang espesyal na kaso, lahat sila ay pantay-pantay ang kasarian. Kumunot ang noo ni Jinsung. Kung ganoon, siguro random lang talaga, no? Inabutan siya ni El ng isa pang item. Tanggapin mo ito. Kung mayroon kang ganitong bolang kristal, pwede kang makipagpalitan ng mensahe sa akin anumang oras. Tulalang tinanggap ito ni Jinsung, nagtanong kung bakit niya ito ibinigay. Sumagot si El na hindi pa niya pwedeng sabihin ngayon, ngunit sa hinaharap, hihilingin siyang pabor sa kanya. Sa mga sandaling iyon, pwede ba akong humingi ng tulong sa iyo? Lumitaw sa system screen ang isang bagong misyon, Shadow of the Dragon Khalifa. Kakabasa pa lang ng pamagat, naianig na si Jinsung, nanginginig. Dragon Khalifa. Jinsen, narinig ko na ang pangalang ito mula sa legendary dragon tamer na si Gaze. Hindi pa laging swerte na makatuklas ng hidden quest, tapos walang time limit pa. Handa na ako. Pero teka, ano to? Level 3 summoner. Kahit naging master na, pwede pa ring mag-level up. Akala ko hindi na pwedeng mag-level up pagkatapos maging master. Nagpasya siyang tanggapin ang misyon tapos saka naiisipin ang iba. Kaya tinanggap agad ni Jinsung ang alok. Kung may maitutulong ako sa iyo, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Taos pusong nagpasalamat si El. Lumipat ang eksena sa tore ng mga bungo. Nang makita siyang bumalik, masayang bumati si Zipper. Nakabalik ka na pala? Ayos na ba ang lahat? Seryosong nagulat si Jinsung ng sitwasyon. Nakuha ko na ang monster breeding skill. Alam na ni Zipper na kikilalanin siya ni El, halika, baby. May kailangan akong ipakita sa iyo. Dinala ni Zipper si Jinsung sa isang silid na puno ng mga halimaw. Bawat isa ay mukhang napakalakas. Pinagmasdan niya ito tapos sinabi kay Zipper, kulang pa ng ilang ganito. Ngumiti si Zipper, ipinaliwanag na nangungulekta lang siya ng mga herbivore, dahil kung walang carnivore, mas ligtas. Tuwang-tuwa siyang nakatayo sa harap ng dalawang salagubang na naglalandian. Kung ganoon, subukan nating i-breed ang dalawang ito, di ba? Agad ding kumilos si Jinsung. Una, ay rehistro muna sila bilang mga summoned beast. Ngayon, kailangan ko lang gamitin ang skill. Ah, teka lang.
Sana walang eksenang bawal sa mga bata at mga buntis na nagpapasuso ang lilitaw dito. Itinaas ni Jinsung ang kamay, kinokontrol ang monster breeding skill.